Sa pagharap sa anumang problema, madalas na nagtatalo kung alin ang mas matimbang. Ang sitwasyon o panlabas na pangyayari o ang attitude, ang iyong loob na pantugon. Bagamat pareho silang may papel, narito ang dahilan kung bakit mas malaking factor ang attitude. Una, ang attitude ay controllable, ang sitwasyon ay hindi. Kadalasan, ang mga problema sa buhay ay dumarating nang hindi natin inaasahan. Traffic, pagkakamali ng iba o biglang pagbabago ng mga plano. Wala tayong control sa mga ito, pero ang kontrolado natin ay kung paano tayo tutugon. Ang tamang attitude ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na huwag maging biktima sa iyong paligid. Pangalawa, ang attitude ay nagbabago ng perspective. Kung titingnan mo ang problema bilang isang pader, hihinto ka talaga. Pero kung ang attitude mo ay positibo at mapamaraan, titingnan mo ito bilang isang leksyon o isang hamon na dapat lampasan. Sabi nga ng isang quote, life is 10% of what happens to us and 90% of how we react to it. Pangatlo, ang sitwasyon ay pansamantala, habang ang attitude naman ay permanenteng kasanayan. Sa isang mahirap na sitwasyon ay lilipas din, ngunit ang iyong attitude sa pag-handle nito ay humuhubog ng iyong character. Kung maayos ang disposisyon mo, mas magiging resilient ka sa mga sumusunod na darating pang problema. So, kailan nagiging factor ang situation? Hindi rin naman natin pwedeng baliwalain ang sitwasyon. May mga pagkakataon na ang bigat ng problema ay sadyang malaki at nangangailangan ng praktikal na solusyon. Halimbawa, kakulangan sa budget or resources. Sa ganitong pagkakataon, ang sitwasyon ang nagdidikta ng limitasyon, pero ang attitude mo pa rin ang nagdidikta kung paano ka kikilos sa loob ng limitasyon na iyon. Sa madaling salita, ang sitwasyon ang nagbibigay ng laro, pero ang attitude mo ang magpapasya kung paano ka mananalo or matatalo. Mas madaling baguhin ang pananaw kaysa baguhin ang mundo sa paligid natin.